Ngayong ika-29 na taong anibersaryo ng pagtatalaga ng altar at simbahan ng ating parokya, San Isidro Labrador, ating balikan ang kasaysayan ng ating parokya. Ang orihinal na istruktura ng simbahan ay ang bisita ng San Isidro Labrador na nasa Governor Santiago Street, Malinta, na nooy Quasay Parish sa ilalim ng parokya ni San Diego de Alcala na sakop ng Diocese ng Malolos. Sa pamumuno ng kauna-unahan nitong pari na si Reverendo Padre Marcelo Sanchez, ang bisita na ito ay naging ganap ngang parokya noong ika-20 ng Hulyo, taong 1975, sa pamamagitan ng pagdiriwang ng isang banal na misa na pinangunahan ng Obispo ng Malolos, Lubhang Kagalang-galang Cirilo Almario Jr. Kaalinsabay nito ang pagtatalaga kay Reverendo Padre Marcelo Elo Sanchez bilang opisyal na kura paroko ng parokya ni San Isidro Labrador. Naging mabilis ang pagunlad ng parokya, kaya naisip ni Padre Elo Sanchez na magpagawa na ng mas malaki at mas maayos na simbahan. Kaya naman taong 1978 nang pinasimulan ang fundraising campaign upang maisakatuparan ang pagpapatayo ng isang malaki at maayos na simbahan. Ang groundbreaking ceremony ay isinagawa noong ika-10 ng Mayo taong 1984 bilang hudyat ng itatayong bagong simbahan sa kahabaan ng MacArthur Highway, Malinta, Valenzuela, na pangangasiwaan ng mga arkitekto na sina Rudy Tinsay at Manny Castillo at iba pang kasama. Ang pagpapasinaya ay pinangunahan ng Lubhang Kagalang-galang Cirilo Almario Jr., Obispo ng Malolos, at dinaluhan ni Lubhang Kagalang-galang Emerito Deogracias Iniguez, na nooy Monsignor pa lamang. Taong 1987, nagkaroon ng pagpapalitan ng mga pari at si Reverendo Padre Rolly Ilustre ang humalili bilang kura paroko. Sa pamumuno ng ikalawang kura, ipinagpatuloy nito ang pagpapagawa ng simbahan ng parokya. Nagdaos ng isang malaking konsyertong pinamagatang Pista 91 noong ika-23 hanggang ika-25 ng Mayo, taong 1971 sa tulong ng samahan ng koro ng simbahan na pinangunahan ng kanilang Pangulo na si Binibining Alicia Disor. Layunin ng konsyertong ito na makalikom ng sapat na pondo para sa pagsasaayos ng marmol na altar ng simbahan. Pansamantalang humalili si Reverendo Padre Rani Trillana bilang ikatlong kura paroko. Sa maikling panahon ng panunungkulan ni Padre Rani, ay lalong pinasigla at pinaigting ang pagpapagawa ng simbahan. Ika-16 ng Nobyembre ay itinalaga si Reverendo Padre Raimundo Mutuk bilang kura paroko. Ika-26 ng Abril, taong 1972. Kaisa ng buong sambayanan ng parokya ni San Isidro Labrador, ang makasaysayang araw ng paghahandog ng bagong tayong simbahan ay pinangasiwaan ng kura paroko na si Padre Ray Mutuk. At ang banal na pagdiriwang ng paghahandog ay pinangunahan ni Lubhang Kagalang-galang Cirilo Almario Jr. Kasama sa naturang pagdiriwang ang mga paring sina Padre Elo Sanchez at Padre Lorenzo Halyare na naging bahagi at katuwang sa pagpapatayo ng parokya.
magpahanggang ngayon. Ang buong sambayanan ng parokya ni San Isidro Labrador ay taos-pusong nagpapasalamat sa Diyos at sa lahat ng mga naging kura paroko na sina Reverendo Padre Marcelo Sanchez, Reverendo Padre Rolly Ilustre Ang, Reverendo Padre Rani Trilliana, Reverendo Padre Raimundo Mutuk, Reverendo Padre Mario Arenas, Reverendo Padre Rufino Sulit, at Reverendo Padre Ronald Ortega, kasama ang kanilang mga naging katuwang na pari. Nagpapasalamat ang buong sambayanan ng parokya ni San Isidro Labrador sa kasalukuyang kura paroko nito na si Reverendo Monsignor Adalberto Vergara at ang kanyang katuwang na pari na si Reverendo Padre Roel Alvin Valmadrid. Sa pagkakataong ito na magunita ang makasaysayang paghahandog ng simbahan ng parokya ni San Isidro Labrador. Isang maligayang kapistahan ng pagtatalaga ng altar at simbahan ng parokya ni San Isidro Labrador.
Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang ika-29 na anibersaryo ng San Isidro Labrador, Malinta, lungsod ng Valenzuela. Bilang panimula sa ating banal na misa, makiisa sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga po, Monsati. Sa araw na ito, ginugunita natin ang ika-29 na taon na pagtatalaga ng ating simbahan. Lumapit tayo sa Diyos ng may pasasalamat para sa biyaya ng pook na langinan at mapagtitipunan ng sambayanan. Upang maging marapat tayo sa ating gagawing banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid
na lumako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Sama-sama tayo na magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon ipinagdiriwang mo ang araw ng pagkakatalaga ng bahay dalanginan ito. Dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan at ipagkaloob mong ikaw ay laging mapaglingkuran dito ng dalisay. At sumaamin nawa ang lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingirin sa araw ng pamamahinga
at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na katapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagpatayo ng gusali, ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Jesucristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dumating sa lupain ng Cesarea ng Filipos si Jesus. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako at sino ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may mga nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos sa buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot din sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa umagang ito ay sama-sama po tayong natitipon at nagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya na Kanyang ipinagkaloob
para sa ating simbahan, sa ating parokya. Dahil sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang ika-29th year na anniversary ng pagkakatalaga ng ating parokya para sa Panginoon. 29 years ago, marahil hindi pa ganito ang itsura ng ating parokya. 29 years ago, marahil yung mga present noong itinalaga itong parokya na ito, hindi lahat naririto. Hindi lahat tayo nakasaksi kung ano ang nangyari noong April 26, 1992. Gayunpaman, ito'y patuloy nating ipinagdiriwang ang biyaya ng Diyos dahil ang pagdiriwang ng pagkakatalaga ng simbahang ito ay tanda ng katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. Katulad ng ating narinig sa ating ebanghelyo sa umagang ito, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sabi po ng ilan, kayo daw po si Elias. Sabi naman po ng ilan, kayo si Juan Bautista. Sabi naman po ng ilan, kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Pero ano ang tanong ni Jesus sa kanila? Sino ako para sa inyo? At dito tumugon si Simon Pedro, kayo po ang Kristo. Mga kapatid ko, sa araw na ito, ipinagpapasalamat natin ang binhi ng pananampalataya na hinasik ng Diyos sa pamayan ng Kristiyano dito sa parokya ni San Isidro Labrador sa Malinta. Ang biyaya ng pananampalataya. Pananampalataya na lumago sa paglipas ng panahon. Pananampalataya na inalagaan ng Diyos. Pananampalataya na nag-udyok sa bawat isa sa atin na patuloy na magsumikap, ibigay ang ating sarili upang makilala si Jesus at mapaglingkuran siya sa pamamagitan ng parokyang ito, sa pamamagitan ng mga taong narito. Alam niyo po mga kapatid ko, dumating po kami ni Monsignor 2 months mahigit. Pero alam niyo po, isang katangi-tangi na practice na marahil masasabi ko ng mga tao dito sa Malinta. Sa maraming pagkakataon na ako'y dumadaan dito sa loob nitong simbahan, kahit anong oras, merong nagdarasal sa harapan ng Santisimo Sakramento. Iba-ibang tao, may matanda, may bata, may mayaman, may mahirap, may mataba, may payat. Pero ganyan pa man, itong simbahang ito na itinayo ni Jesus ay nagsilbing daan upang lumago ang pananampalataya ng bawat isa. Kung hindi nahubog ang pananampalataya sa loob ng simbahang ito, marahil hindi ito naitayo. Kung hindi nahubog ang pananampalataya sa simbahang ito, marahil walang taong mananatili na maglingkod sa Panginoon sa paraan ng nais ng Diyos na maglingkod sa kanila. Kung hindi dahil sa pananampalataya na ipinunla ng Diyos sa bawat tao na kabilang sa pamayan ng Kristiyanong ito, hindi maitataguyod ang parokyang ito. Kaya nga mga kapatid ko, ang panawagan sa atin ng Panginoon, katulad ng sinasabi ni Apostol San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, ang simbahan ng Diyos ay hindi lamang yung simbahang bato, kundi ang simbahang tao. Kung paanong pinagaganda natin
ang ating simbahan, nais nating mapanatili ang tibay nito. Nais nating laging maging presentable ito. Nais nating maging malinis ito. Sana tayo rin na bumubuo ng pamayan ng Kristiyano dito sa Malinta ay patuloy na magsumikap na lumago sa pananampalataya nang sa gayon mas lalong tumibay ang simbahang tao na tinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Malinaw naman ang paalala sa atin ni Jesus. Si Jesus ang pundasyon ng simbahang ito. Pag tinanggal mo si Jesus, walang saysay ang lugar na ito. Pag tinanggal mo si Jesus, hindi lalago ang pananampalataya. Pag tinanggal mo si Jesus, hindi tayo babaguhin ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, pag nawala si Jesus, that's the time when division starts. Mga kapatid ko, kung paano tayo tinipon ni Jesus, nawa tayo rin bilang kanyang bayan ay sama-samang magkaisa, magtulong-tulong upang ang lahat ay lumago sa pananampalataya. Hindi papalitan ng pari ang pwesto ni Jesus. Hindi papalitan ng mga taong naglilingkod sa simbahang ito ang pwesto ni Jesus. Walang sino man ang makapapalit sa pwesto ni Jesus dahil tanging si Jesus dapat ang sandigan ng simbahang ito. Dahil kapag si Jesus ang pundasyon, makatitiyak tayo, matibay ang ating tinutuntungan. Mga kapatid ko, sa banal na misang ito, sama-sama tayong manalangin. Hilingin natin sa Panginoon na mas lalo niyang patibayin ang ating pananampalataya na unang siya rin ang nagbigay upang sa pagpapatuloy ng paglalakbay ng pamayan ng Kristiyano dito sa Malinta, tayong lahat ay mahubog sa pananampalataya upang ating maialay ang ating sarili, maialay ang ating paglilingkod, upang tayo ay maging banal. Mga kapatid ko, pinagpala tayo ng Panginoon. At ang pagpapalang iyon ay dapat nating ipagpasalamat, dapat nating palaguin, nang sa gayon, mas lalong lumawak, mas lalong lumago ang pamayanang ito upang tayong lahat ay sama-samang makapag-alay at makapaglingkod sa Panginoon. Amen. Mga kapatid, sa pagtitipon natin sa pook na ito na pinabanal ng pagkakatalaga nito sa Diyos, ihayag natin ng may kababaang loob ang ating mga pangangailangan. Taglay ang paniniwalang makatutulong ang mga ito upang ang Diyos ay lalong maparangalan. Ating iluhod, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang simbahan ay patuloy na manawagan na ang lahat ay pasakop sa paghahari ng Diyos, ating iluhog. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Upang ang pamahalaan ay kumilala sa mas nakahihigit na kapangyarihan at kalooban ng Diyos na dapat sundin at isakatuparan, ating iluhog. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Upang ang mga nasa maling akala
na ang kadakilaan ay nasa kapangyarihan o kayamanan, ay matuto sa mga aral at halimbawa ni Kristo, ating iluhok, Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. upang tayong lahat na natitipon sa itinalagang pook dalanginang ito, ay magtalaga rin ng sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa tao, ating iluhok, Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. upang ang mga mahal nating yumao ay makatanggap ng gantimpala sa langit na hinangad at pinagsikapang maging hantungan, ating iluhok, Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Upang ang mga taong umugit at patuloy na umuugit para sa ikauunlad at ikalalago ng pananampalataya dito sa parokya ni San Isidro sa Malinta, sa paggabay ng mahal na patron na si San Isidro, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Isama rin natin sa panalangin ang ating kapatid na si Father R.A. na nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa araw na ito. Patuloy rin siya makatugon lalo na sa paglilingkod sa Diyos sa kanyang bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Tahimik po natin ngayon idulog ang ating mga natatangi na kahilingan, lalo na yung mga kapatid natin na sa kanilang tahanan at nakikiisa sa pagdiriwang ng banal na misa. Ama ng kabanalan, pagbigyan kami sa aming kahilingan. Loobin mong ang itinalagang pook dalanginang ito ay hindi lamang maging daluyan ng pagpapala mo, kundi pook na pinagtitipunan ng mga handang maglingkod sa iyo at sa kapwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ngayong ginugunita namin ang araw nung iyong marapating ang tahanan nung ito ay mapuspos sa kabanalan mong angkin. Gayon mong kami maging alay na lagi mong kinalulugdan. Tanggapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Nilomon dito sa gusaling itinayo namin ang iyong sambayan ay lagi mong makapiling sa aming pagdulog upang sa iyo'y makarating. Dito mo inilalahad at laging ginaganap ang ipinahiwatig mong pakikisa sa lahat. Dito mo ipinakikilalang sa amin ka nananahan, sapagkat kami yung tinipong sambayanan may mga kapanalig sa buong daigdig. At sa katawan ni Kristo ay pawang kaanib na magkakapisang ganap sa Jerusalem sa langit. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, ang Diyos na manahukbo. Pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Ama naming banal, ikaw bukalta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagkiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya't inialin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na yung mga pinatutungkulan namin sa banal na misang ito, pati na ang mga kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakakaalala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, na mga apostol at lahat ng mga banal, lalong-lalo na ang aming patron na si San Isidro Labrador, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, lakas loob, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa nang may pagmamahal at pagtitiwala sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa kasala sa amin, at huwag mo kaming ipahulog sa tukso. Huwag kami sa lahat na masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilays sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kaharian
Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang inigo ko sa inyo. Pinagkakalog ko sa inyo ang aking kapayapaan. Tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-isa sa kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Magbatian tayo. Narito si Jesus, ang ating Panginoon, siya na patuloy na nagmamahal sa atin. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat patuloy sa iyo. Ngunit salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Ngayon po'y sabay-sabay nating dasalin ang Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagdya kami sa iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan na ang ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga kumakalinga, lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigan, maglingkod at ipagsanggalan sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malagpasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling ng may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Isidro, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo sandali. Muli magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Makapagkwento lamang po ako na maikli. Malayo na ang narating ng parokya ni San Isidro dito sa Malinta. Alam nyo, nasubaybayan ko po yung mga taon. Hindi lamang yung 29 years na itinalaga. Bago pa yon, nagkataon na malalapit po sa akin yung mga naging pare dito. Simula kay Father Elo Marcelo Sanchez, ngayon ay 80 years old na, retired na, nasa San Ildefonso. Hanggang ngayon, malapit na kaibigan ko po, nag-retire na siya. Si Father Rolly Ang, nag-retire na rin, siguro mga 78, 79 na ngayon, nandiyo sa may Kawayan. Si Father Ray Mutok, maaga nag-retire, nasa langit na po ngayon. Yun, malapit din. Si Father, aktibo pa si Father Peng, nakaklasiko, nasa Plaridel ngayon. At sinundan ko si Father Bogs, nasa Marilao. Kung paano na, sabi ko, napakalayo na nang narating ng parokyang ito, ng simbahang ito, mula doon sa maliit na bisita doon sa mismong pinakamalinta. At naalala ko, pinupuntahan ko pa doon si Father Elo sa isang kwarto doon sa dating St. Jude
doon sa eskwelahan. Anyway, talagang malayo na, maaring, sabi nga ni Father kanina, maaring yung iba wala dito, wala na dito. Yung iba, mas mga bata, wala rin dito pa noon. Pero ganun pa man, lahat ng ito ay ayon na rin sa pagsisikap ng mga tao sa simula hanggang sa ngayon sa paggabay ng ating Panginoon. Sabi nga, Father, wala namang magagawa tayong lahat kung wala ang Panginoon sa ating gitna. Kaya nga, sa patnubay ng Panginoon, patuloy natin na sama-sama ngayon tayo ang naririto na lalo pang paunlarin, pasiglahin, patatagin ang ating pamayanan, ang parokyang ito ni San Isidro. Nagkataon 29 years, matanda na isang taon kay Father R.A. Si Father R.A. Kung paano gaano siya kalakit, gaano kalusog. Ganun din sana ang ating buhay pananampalataya at lalo na ang ating pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Sa huli, pagkatapos ng misa, may simple pong pagsasalu-saluhan po tayo. Sana makaisa kayo sa simpleng handa, kasama na rin ang birthday ni Father. Tapos may maliit na pendant cross, yun po yung souvenir ng 500 years ng Kristyanismo sa Pilipinas. Meron para sa bawat isa. Kaya pagkatapos ng misa, magsama-sama po dito lamang po sa gilid. Pagkatapos maghiwa-hiwalay na po sa lugar dito. Malaki naman ang lugar. Muli po, maraming salamat sa inyo at patuloy nating panalangin ang kalusugan ng bawat isa, ang katatagan sa pananampalataya at sa tulong at tawa ng Panginoon sa paggabay ng ating patron na si San Isidro. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming tinanggap ngayon ay amin nawang mapakinabangan at ang iyong ipinagkaloob ay magdulot nawa sa amin ng kagalingan magpakailanman. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo, taglay ang mga biyaya at pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. O purihin natin at parangalan ng Panginoon, pasalubungan natin ang palakpakan.